Sang-ayon ka ba na kaya talagang tapusin sa loob ng isang araw ang investigasyon sa flood control projects tulad ng sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte? Anong inyong opinion dito, mga kapartner? Sa akin lang, kaya nga kahit mga 1 minuto yan eh. Ang bilis naman. Kaya Inday Sara, sabi ni Inday Sara, isang araw, sa akin kahit 1 minuto lang. Solve ko yan at mahuhuli yung tamang tao na dahilan ng pangungurakot. So, sinabi naman na Inday Sara eh. Ba't ba naliligaw tayo ng landas? Eh sinabi man ni Vice President Inday Sara, 2 tao lang may control sa pundo ng ating bayan. O bilangin nyo, wala pang 1 minuto. Diba sinabi ni Vice President Inday Sara, si Saldico at si Romualdez, bakit hindi niya po ninyo puntaan si Saldico at si Romualdez at pusasan na ho ninyo yan at hold departure order nang makulong na yung mga ganyang mga kongresista? Kasi nga diba sila man may dahilan ng pondo, sila man yung chairman dyan sa General Appropriation Committee. Sinabi na rin ni Inday Sara, nire-recall na lang ho natin na ang may kontrol ng pondo ay 2 tao lang, si Saldico at si Romualdez. E paano bang ginagawang investigasyon ng Malacanang at Senado? Tumbukin na po natin yung tamang tao. Yan ang punto ni Vice President Inday Sara yan, na 1 araw lang yan. Sa akin nga, 1 minuto lang eh. O diba? Wala pang 1 minuto, tapos. Ikaw naman, ka-PL, isang kisap mata sa'yo, pwede ba? Eh kung hahabaan ko pa, partner, hindi lang 1 araw. Eh basta, isa lang masasabi ko, partner. Kung sino yung mga nasa listahan, hindi nila iimbestigahan yan, partner, kung wala silang hawak na mga dokumentong magpapatunay na sila nga ay nakagawa ng mga anomalya. Maliwanag yan. Nasa hawak to nila ang mga dokumento. Pinahahaba lang nila. Dapat agad-agad, sampahan kaagad ng kaso. Tapos, Correct! oh. Yun lang, Okay. partner. Okay, partner, yun lang. Okay. Ako naman, naniniwala ako kasi hindi naman dahil sa ano lang tayo, supporter lang tayo ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero dahil nga si Vice President Inday Sara Duterte ay nakikita naman sa kanyang mga ginagawa, no? May kakayahan po siya. After all, totoo nga naman, no? Nakita niya ito sa kanyang tatay, mga kapartner. Mayroon po kasi tayo napanood na video na isang beses lang si Tatay Digong nagsalita patungkol dito, kinabukasan, tanggal lahat, relieve lahat, at may mga nasuspindi kaagad. Yun yung siguro ang tinutukoy dito ng ating pangalawang Pangulo. Basta ako, mga kapartner, naniniwala ako sa loob ng 1 araw lang, lahat yun, upuan ni BBM, lahat, banggitin niya lahat, 1 araw, kinabukasan, tanggal na, at may aksyon na sila kung talagang gugustuhin nila. Yun lang, mga kapartner. May dagdag pa kayo dito sa opinion, mga partner. Diretso tayo sa issue number 1. Huwag ka muna magpadali, Bimar. Mahaba pang oras. Marami. Alam nyo, kung seryoso lang talaga si Bongbong, pinapakinggan niya si Vice President Inday Sara. Kung gusto niya talaga malaman ang katotohanan dito sa flood control, noon pa yan eh. Sinabi na yan ni Vice President Inday Sara 2024 eh. Sinumbong nga si Inday Sara doon sa eskwelahan na building school nung DepEd. Siya nagsumbong si Inday Sara, di ba? Na yung pundo ng 5 million para sa eskwelahan, sana, may lumapit na mga kongresista sa kanya, tumihingi ng kickback, hati daw. Nang hindi pumayag si Vice President Inday Sara, nagulat na lang si Inday Sara, yung 5 billion para sa eskwelahan, nagiging 15 billion. Dahil dinagdagan ng 10 billion ng mga kongresista at kontrolado ng mga kongresista na yun, yung 10 billion, sinabi na ni Inday Sara, no, yung pinsan mo, Speaker of the House at si Saldico yung may dahilan. Hindi sineryoso ni Bongbong, hindi pinapakinggan si Vice President Inday Sara. Kaya ngayon si Inday Sara naghihimutok din. Sabi ni Inday Sara, sarswila lang yan eh. Kung totoo talaga, interesado itong si Marcos na masolusyonan yung corruption at flood control lang, itapat nila lahat ng magkaalaman na. Kaya hindi nga seryoso. Kumbaga ano lang yan, sabi ni Mayor Basi, ginagawang plataforma, sinasakyan naman din ng ibang politiko para sabihin, gusto nila matigil ang corruption. Kasi kaya ganito, dapat yan. Ang tagal-tagal na ng usapin yan, dapat meron na siyang independent body. Di ba? Wala naman siyang independent body na nag-imbestiga. Sino ba nag-imbestiga ngayon? Mga nasa Senado naman. Hindi naman executive department ang nag-imbestiga. Mga kongresista, tabla rin yung mga kongresista, inimbestigahan nila yung mga sarili nila.
Wala pong ginawang independent body na mag-imbestiga itong Malacanang. Sa totoo yan, wala pa silang ginagawang formal na investigation. Gaya ng sinasabi ni Auntie Claire na meron na daw investigasyon ang palasyo. Wala pa. Wala pa nga silang independent body. Wala pa nga silang kinasuhan. Wala nga silang pinangalanan. Anong investigasyon ang ginawa ni Bongbong Marcos? At as in zero. Ang nag-imbestiga, Blue Ribbon Committee ni Marcolita, yan ang totoo. Oo, tama ka dyan, partner, ano? At base nga doon sa nabanggit mo na sinasabi na wala silang ginawang committee dyan at wala talagang action, ito hindi talaga kaya kasi hindi kaya ni Marcos sa ngayon, ano? Dahil kaya siguro nabanggit ito ni VP Inday Sara na kaya talaga kung gugustuhin dahil nga ikinumpara niya ito doon sa kanyang ama. Kasi dati mayroon pong PECC ba yun, partner? Yung Anti-Corruption, Presidential Anti-Corruption Commission ni Butch Bilgica, di ba? So, nung panahon na yon, wala masyadong problema si Tatay Digong kasi may nakafocus lang doon sa mga korap na mga opisyalis ng ating pamahalaan. Ngayon, ito naman si BBM, una itong pambubudol na ginawa nila sa mga Duterte. Kasi sinabi nila noon, lahat ng programa, lahat ng mga sistema ng Pangulong Duterte ay walang babaguhin, kundi ipagpapatuloy at lalo pang pagagandahin. Ang problema, unang kakaupo pa lang, sibak kagad. Dinimulis kagad itong para dun sana makatutok sa mga korap na mga opisyalis ng gobyerno. So, nagpapahiwatig ito na talagang wala ng bantay. Kumbaga, lahat po ng mga magiging korap na mga opisyalis natin, nandyan na. Diba? Kasi wala na eh. Naglaro na lahat ang mga korap eh. O mga kapartner, mayroon pa? Ikaw, Kapil, mayroon pa idadagdag? Partner, nakikita ko lang sa kabilang banda, mga partner. No, sa akin lang naman to. Nakikita ko lang naman, ewan ko lang kung sang-ayon kayo. Maaaring sinadya ni Marcos, partner, na sabihin itong malala na korupsyon sa bansa dito nga sa flood control project. Sinadya niya ito. Sa akin lang to, partner, ha? Walang kinalaman dito ang birada, partner. Sarili ko lang ito, no? Sinadya niya ito, partner, para magalit ang tao. Ngayon, galit na ang tao, pwedeng lumabas sa kalsada. Habang nasa kalsada ang tao, maaaring pumunta sa Palasyo Malacanang at isisigaw na pababain siya o guluhin ba, manggulo ba, partner? Sa madaling salita, parang gusto itong mama na ito na magkagulo. Ngayon, maggulo na, magdideklara siya na martial law. Kasi, Posible. oo, kasi, partner, kalokohan naman talaga kung tatapatan niya ang China at China ang bibira sa atin para magdeklara siya ng martial law. Kalokohan yan. Posibleng alam niya rin na alam ng mga Pilipino na pag tayo pinatulan ng China, magsabay-sabay lang tumalon yung mga Chinese sa dagat, partner. Tidal wave, abutin natin eh. Tapos papatol pa tayo ng gera sa kanila. So, walang mangyaring ganun. Yung China versus China versus Pilipinas na magkakaputukan, walang mangyaring ganun. So, ang nakikita ko lang yun nga, baka sinadya na lang ito para makapagdeklara siya ng martial law. Yun lang.